May pagkakataon na tinatanong tayo ng research teacher o prof natin, alin dyan ang independent at dependent variable? Paano natin sasagutin? Today, si Sir Mark ito. Talakayin natin ang research variables. Sa pananaliksik o research, ang mga variable ay mga pangunahing bahagi na pinag-aaralan at minamanipula upang maunawaan ang mga relasyon, sanhi at epekto nito. Ang mga variable na ito ay maaaring ikategorya sa independent at dependent. Independent variable. Ang independent variable ay sadyang minamanipula at ginagamit ng mga mananaliksik upang maobserbahan ang epekto nito sa dependent variable. It is considered the cause or predictor in a study. Ang independent variable ay tulad ng sangkap o ingredient na sinasadya mong baguhin at gamitin sa isang eksperimento upang makita kung ano ang epekto nito sa kinalabasan. Ito ang bagay na iyong sinusubukan upang malaman kung ito ay may epekto sa resulta. Dependent variable. Ang dependent variable ay ang kinalabasan o resulta na sinusukat o naobserbahan ng mga mananaliksik bilang tugon sa mga pagbabago na ginawa sa independent variable. Ito ay ang variable na pinag-aaralan at itinuturing na epekto o kinalabasan. Bakit ito ang nag-iepekto o kinalabasan ng pag-aaral? Halimbawa, ang dependent variable ay tulad ng naging outcome o epekto mula sa paggamit mo ng sangkap o ingredient na sinadya mong baguhin at gamitin sa isang eksperimento. Ito ang bagay na iyong sinusubukan upang malaman kung ano epekto o resulta ng iyong pananaliksik. I-analyze at tukuyin natin ang independent variable at dependent variable sa mga ilang halimbawa ng research title. The academic needs of learners, basis for the enhancement of school counseling program, ang academic needs of learners ang independent variable, habang ang enhancement of school counseling program ang dependent variable. Ang academic needs of learners ay nariyan na sa school o kolektahin lamang ng researcher. Ang enhancement of school counseling program ay nakadepende pa sa makokolektang datos sa academic needs of learners. Ang academic needs of learners ay maaaring makuha sa mga mag-aaral, guro at magulang. Ang academic needs ay cause, ang enhancement of school counseling program ang effect. Sa effects of a new drug on blood pressure, ang new drug ang independent variable dahil ito ang intentional na gagamitin ng mananaliksik upang matukoy epekto nito sa blood pressure. Ang dependent variable sa pag-aaral na ito ay ang blood pressure. Ito ang variable na sinusukat at inoobserbahan ng mga mananaliksik upang matukoy kung paano ito naapektuhan ng independent variable, yung new drug. Interesado ang mga mananaliksik na maunawaan kung ang new drug ay may epekto sa blood pressure. Ito ang dependent variable. Ang blood pressure ay nakadepende sa new drug. Matutukoy ang effect ng new drug, which is cause, sa blood pressure na effect. Sa customer satisfaction in online shopping, ang online shopping ang independent variable. Ito ang gagamitin ng researcher at mamanipulahin upang matukoy ang epekto nito. Ang online shopping ang cause, ang customer satisfaction ang effect. Atin namang suriin ang independent at dependent variables sa qualitative research. Sa qualitative research, ating tandaan na hindi kalimitang minamanipula ang independent variable. Ito ay ine-explore, inuunawa at itinatala, ngunit hindi ito minamanipula. Sa live experiences of cancer survivors, understanding coping strategies, social support, and emotional being, ang live experiences of cancer survivors ang independent variable. Ito ay naroon na, ine-explore, uunawain at itatala ng mananaliksik, ngunit hindi ito minamanipula. Ang coping strategies, social support at emotional well-being ang dependent variable dahil ang mga nabanggit ay saklaw ng live experiences ng cancer survivors na nais unawain ng mananaliksik. Sa madaling sabi,
Matutukoy lamang ang coping strategies, social support, at emotional well-being kung ma-explore ng mananaliksik ang live experiences ng cancer survivors. Sa an ethnographic study of Katutubong Aita exploring the impact of cultural preservation efforts on social cohesion and well-being, ang independent variable sa pag-aaral na ito ay ang cultural preservation efforts. Ito ang variable na sinisiyasat o pinag-aaralan ng mga mananaliksik upang makita kung paano ito nakakaapekto sa dependent variable. Ang mga dependent variable sa pag-aaral na ito ay ang social cohesion at well-being. Ito ang mga variable na sinusukat at sinusuri ng mga mananaliksik upang maunawaan kung paano sila naimpluwensyahan ng independent variable, ang impact of cultural preservation efforts. Sa impact of online bullying on teenagers' mental health, a qualitative study, ang independent variable sa pag-aaral na ito ay ang online bullying. Kinakatawan nito ang variable na pinag-aaralan ng mga mananaliksik upang maunawaan ang potential na impluensya nito sa dependent variable. Ang dependent variable ay ang teenagers' mental health. Ito ang variable na sinusukat at sinusuri ng mga mananaliksik upang maunawaan kung paano ito naapektuhan ng independent variable na online bullying. Nilalayo ng pag-aaral na tuklasin ang epekto ng online bullying sa mental health ng mga teenager. Ang mental health ng mga teenager ay nakadepende sa kanilang mga karanasan sa online bullying. Tandaan, ang independent variable ay ang sinasadyang manipulahin at gamitin ng mga mananaliksik upang maobserbahan ang epekto nito sa dependent variable. Kalimitan, ang mga datos na ito ay naroroon na at kokolektahin lamang ng mga researchers or mananaliksik. Ito ang cause sa pag-aaral. Ang dependent variable naman ay ang kinalabasan o resulta na sinusukat o naobserbahan ng mga mananaliksik bilang tugon sa mga pagbabago sa independent variable. Ito ang outcome o effect sa pag-aaral.